So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, C9 versus Charisma ang re-review natin ngayon. Since Ahon 14 battles to, wala muna tayong mga request videos kasi sabi ko nga sa inyo, April, May, and June, gagawin natin yung Pedestal 3 tournament, first round which is tapos na natin, mga remaining request videos nyo na nakalista sa notebook ko, yung mga battles na hindi ko pa napapanood at gusto ko lang panoorin, singin natin yan dyan, Matira Mayaman tournament, PSP, diba? So, nakapaloob doon sa 3 months. Actually, parang kulang nga yung 3 months diba? April, May, June, magme-May na, diba? Nasa gitna na tayo ng Abril, tapos May. So, as promised, July, Isabuhay 2015 at 14 pagsasabay natin. Okay? So, yun. Tignan natin kung masisingit natin yan. Kasi, so far, yung mga nasa notebook natin na request is sobrang dami na. Parang good for 2 months na to. So, feeling ko hindi natin siya matatapos ng hanggang May or hanggang June. Pero, ayun, okay lang. Maraming salamat pa rin dahil hindi tayo nauubusan ng mga video na re-reviewin kasi dahil sa inyo. So maraming salamat sa inyo guys. Ngayon, Ahon 14 battles muna tayo kasi marami na mga upload na mga battles sa Ahon 14 na hindi ko pa napapanood. Kaya this time, isa-isahin natin yung mga battles na yan. Okay? So C9 versus Charisma, ito yung una. Not sure kung ang isusunod ko yung Smaglas versus Sharon. Pero I think ayun yung pinakamalapit na video na re-review natin after ng C9 vs Charisma. Okay? So, let's see. So, yun. Huwag natin patagalin. Umpisa na natin. C9 vs Charisma. Let's go. Charisma! Tig 2 minuto dapat! Tig 2 minuto dapat Ang dami nating battle. Sundan natin to. Pahingan natin. Unang banat. Ahon 14 day 1. Charisma! Iyain ko lang si Rapian. 11 years ko rin itong inantay. Pa-experience lang. Ahon game! Yeah! Tinalo ako ni Bagsik! Doon pa lang panalo ka na Oo, tinalo ni Bagsik. Yung standing na lumpo. Kaya ngayon nagbabalik. Nag-ensayo ng gusto. Kaso lang yung masakit. Ikaw sasalo ngayon ng galit ko sa mundo. Flip top game! Yeah! Kung ganyan lang yung mga baon mo na angle, malabo mo akong masupil. Hindi porket magaling, hindi na pwedeng matalo. Okay. Sinugatan na ni Charisma yung sarili niya. Umpisa pa lang, no? So, parang inunahan na ni Charisma si C9 na gawing angulo yung Bagsik angles, no? So, para sa akin, good move yun. Kasi kapag si C9 na yung gumamit nun sa round niya, mababawasan na yun ng impact. Pero, depende pa rin yun kung paano gagamitin ni C9 yung angulo about dun kay Bagsik. Kung mas magiging powerful yun, tatalab pa rin yun. Pero kung hindi ganun kaayos yung pagkaka-deliver or yung diin nun, medyo mababawasan yun. Okay? So, good move yun para kay Charisma. Para sa akin good move yun kasi mababawasan kahit papaano yung magiging punchline ni C9 about dun sa Charisma. About dun sa Bagsik angles. Tapos, ayos din yung transition ni Charisma from tinalo ni Bagsik. Ikaw yung malas mo, ikaw yung sasalo ng galit ko sa mundo. Okay yun. Tapos yung una pa lang to pero marami na ako nasabi. So yung umpisa rin ni Charisma yung about dun sa pagkakatalo nga niya kay Bagsik. Kung napanood nyo yun, malinis yung naging performance ni Charisma sa battle na yon. Pero since na-review ko yon, panoorin nyo kung gusto nyo panoorin yung review ko. Binigay ko pa rin talaga yun kay sa pagkakaalam ko or medyo matagal ko na atang na-review yun. So, pero sa pagkakaalala ko kay Bagsik ko rin binigay yun. Pero dikit lang, okay? Hindi naman naging dragging yung performance ni Charisma. Malinis yun, malakas yun. Kaso nga lang may mga part na sobrang tindi ng mga haymakers ni Bagsik kaya para sa akin natabunan yung mga gano'n. So ayun,
tingnan natin kung gaano kalakas yung charisma sa ano ngayon sa pagbawi niya at si C9 pa yung magiging katapat. Let's go. Ikaw sasalo ngayon ng galit ko sa mundo! Flip top game! Kung ganyan lang yung mga baon mo na angle, malabo mo akong masupil. Hindi porket magaling, hindi na pwedeng matalo. Search nyo pa sa Google. Baka nakakalimutan ni Gago, si Balakid, tinalo ni... Taka na, alam nyo rin no? Baka sabihin, tangin mo, Charisma, champion ba yun si Balakid? Okay lang yung matalo. Okay. Balakid, Tukel, na-review na natin yon netong nakaraan lang, ngayong March. And para sa akin, kay Balakid yung battle na yun. Guys. Sobrang diin, sobrang bigat na mga punchline, sobrang sugat talaga. Unlike kay Tukel na more on jokes yung mga banat. Yes, andun yung mga rebuttals, pero hindi siya ganun ka-powerful eh. Iba yung bigat na dala ni Balakid nung battle yan. Kaya binigay ko kay Balakid yung boto ko doon. So, yan. Pero dikit yun 3-2 yun in favor of Tukel. Pero para sa akin, Balakid yun malinaw. Nyo pa sa Google, baka nakakalimutan ni Gago, si Balakid, tinalo ni... Taka na, alam nyo rin no? Baka sabihin, tangin mo, Charisma, champion ba yun si Balakid? Okay lang yung matalo. Ha? Talaga, buddy? Di ba champion din si Saki? Ba't yung standing niya 1-3? O baka sabihin, champion pala to. Champion sa tryouts. Palakpakan! Di sikat ka na pala niyan. Ina, ulul! Napanood ko yung laban nyo ni JD nung finals. Anong sabi mo? Durog ka na sa akin at ikaw mababaon. Andito na ngayon. Aba, aon. Ha? Aon? Panoorin nyo kung gaano ka offbeat. Nasa YouTube yung replay. Tapos umaasta na sikat, di naman masabayan yung DJ. Okay. Sikat? DJ? Tangina mo, Charisma, pati ba naman sa ahon at Tatngil reference pa rin? I'm sorry, it's Sikat, my mistake. DJ. 11 years ko rin kasi ko inantay. This is my biggest break. Anigma, alam mo to. Anigma, alam mo to na pag ako sumulat, talagang tinutodo, pinidikdik, pinipino. Nung sinabi mong sinayin yung kalaban, sabi ko, okay. Wala akong sinisino. China, Philippines, mukhang nakuha ko kay Litimo. Ikaw lang yung kilala kong Chinese na pati yung si pinaubaya sa Pilipino. Tangina kasi last year, puro talo. Tapos ngayon, puro talo pa rin. Alat. Kakaawa ka, bestie. Buti pa si Charisma kahit papano, nag-trending na sa FB. Oo, maalat na yung C. Kaya ako yung lulutang na MC. Sobrang alat, mamamatay, kaya you will be dead, C. Okay. Pero Anigma, usap nga tayo. Dati ba kayo neto magkasosyo? After ko kay Bagsik, biglang si Nine, bil mo ako tapos sa may mga lugi na negosyo. Sabi niya last 2 years, may parisan ako, ha? May parisan ka na? After 2 years, walang naritang yung parisan. Ano pare? San ka na? Tangina, paano ba naman mag-trending yung pares? Sobrang hassle, tol. Sobrang hassle. Umorder si Anigma ng pares with tuwalya, yung binigay good morning towel. Ano, wala nang galaw yung negosyo? Kaya ka na broken. Talagang di ang gagalaw, bobo, kung yung gamit mo, frozen. Buti pa yung pares ni Charisma. Talagang mabisa. Yung sulat ko, pati laman doon, parehas lang na sariwa. Ano, gusto nyo ba ng pares ni Charisma? Gusto nyo ba? Ikaw, gusto mo? Utang na, inggitin natin si Gago. Pasko naman next week, kaya pwede magregalo, pares game! Kala mo, suman lang, ha? Gago. Gago. Tangin na nyo! Gago! Gago. Pares! Utang ina! Gago. Ulo! Pakala mo! Ito kaya Enigma, 3 para I love you! Okay ba? Utang. Gagawin na lang pare, sira ulo to si Charisma, tapos hinahagis lang. Sira ulo. Ina-expect ko suman ulit yung ihagis niya pero okay, tangin na, laban to. Sir! Sir, okay ba? Talagang tuwa-tuwa! Talagang best deal! Tangina mo, Charisma! Isa buhay ka next year! Pag sinabi kong suman, sabihin nyo, pares! Suman! Suman! Tignan mo, 2 produkto pa yung pinopromote ko, sir! Kaya sa'yo na yung bars! Tignan mo, 2 produkto pa yung pinopromote ko, sir! Kaya sa'yo na yung bars! Wordplay, multi, basta sa akin mga customer!
Si Raulo to. Tangina, di ko na-expect na round 1 pala magkakaroon na ng mga produkto kasi akala ko mga round 2 or round 3 pala lalabas yung mga produkto eh. Tangina, Karisma, natawa ako. Hindi ko na-expect na magkakaroon ng ganun na na segment si Karisma sa round 1. At hindi ko rin na-expect na magkakaroon ng paagaw, no? Tangina, inagis lang niya yung pares. Eh, puta, may sabaw yun, may kanin yun. Paano pag nasalo yun tapos pumotok? Kasi, syempre, maraming mag-aagawan yun eh, diba? Tapos pumotok, edi natapon pa yun sa kanila. Pero, tangina, tingnan natin kung ano yung bawi ni C9. Pero, sa round 1, okay, ano ba yung kasi pinaka nagmatter sa akin yung pares ni Karisma eh. Pero sige, round 1, ulitin natin maalala. round 1. Yung andun nakapaloob yung comparison ni Karisma about sa negosyo nila. Pares suman, yes. Tapos binali niya yon na akala mo puro suman lang, eto pares, tas ayun. As binigyan na naman niya si Enigma, which is na di ko alam kung aninong laban niya yon, kung kay Raffian ata na laban niya. Di ko alam hindi ko na matandaan kung kay Raffian or kay Bagsik na laban niya, yung binigyan niya rin si Enigma or nagpaagaw din siya ng suman. Tapos binigyan rin niya si Arik ng suman. Tapos yung tatawa ko dun, yung bibigyan niya dapat si C9 tapos pinaagaw. Ganun din yung ginawa niya eh. Di ba? Kay Raffian nga ata yun eh. Kay Raffian. Hindi ko na matandaan. Medyo matagal na. No, Raffian or Bagsik, yun lang yun. Okay. Yung nameplay ni Karisma about dun sa C na C9, tapos yung C na dagat, tapos Dead Sea, 'di ba? Ngayon patay ka, parang Dead Sea, parang ganoon. Ano pa? Yung incheck, pinaubaya yung C sa Pilipino. Okay yun. So, yun. Yung mga nameplay ni Karisma, goods yun para sa akin. Sorry, pero ang pinaka nagmatter kasi dito is yung about dun sa pares ni Karisma. Okay, so siguro, pakinggan muna natin si C9 dito. Mas masarap pa rin yung pares ko dyan! Kahit paano niya itulak, tangina tol, check mo, wala yang utak! Tapos, kay JD raw, tangina mo, bugok! Gayang-gaya niyo yung tatay niyang stroke! Gago. Girl! Nilait-lait niya si Onyx! Si Lil Wayne! Kay Onyx Tinawag ata. Kay Onyx ata na yung, hindi ko na matandaan. Yung about dun sa suman. So, masyado na hindi ko na talaga matandaan. Kay Raffian kasi debut niya yun eh. Wala pa pala yun. So, parang kay Onyx nga ata yun, yung sa may suman. No? Kay Onyx nga ata. So, pasensya na. Medyo na ako, na-shuffle yung utak ko doon. Basta ang alam ko, Raffian, debut niya. Tapos, tatalo siya kay Bagsik. Diba? So, yun. Ano na nyo na lang ako? Correct me na lang sa comment section. Pero sa pagkakala ko kay Onyx pala yun. Nilait-lait niya si Onyx! Si Lil Wayne! Tinawag niya mga talunan. Ganon siya kabagsik. Siguro naman alam niyo na yung susunod na punchline. Tinalo siya ni Bagsik! Ooh, di ba? Kauna-una ang panalo ni Julian ko. Dapat nga maging proud ka, Brad. Kasi kahit hindi ka nag-champion sa pulo, at least dito nagkatitulo ka agad. Bilang Okay. So, sabi ko kanina, good move yung ginawa ni Karisma kasi sinugatan na niya agad yung sarili niya about dun sa angle about kay Bagsik. And sabi ko,
kapag ginamit ni C9 yon is mababawasan yung impact. Pero depende pa rin yon kay C9 kung paano niya gagamitin yung ganong angulo. And para sa akin, effective pa rin yung ginawa ni C9 dito kahit na sinugatan na ni Charisma yung sarili niya about dun sa angulo na bagsik. Okay pa rin yung pagkakagamit ni C9 dito. Powerful pa rin yon. So, tignan natin Pero para sa akin, nakuha pa rin niya yung about dun sa angle about kay bagsik. Nasugat pa rin dun si Charisma, even ginamit na niya sa sarili niya yun. Wala kang panalo ni Julian ko! Dapat nga maging proud ka, Brad. Kasi kahit hindi ka nag-champion sa pulo, at least dito nagkatitulo Titulo. ka agad. Bilang pinakamahina dito sa FT, ginawa kang punching bag ng mga MC. Sorry, Bessie. Wala naman ako masamang ibig sabihin, bobo ka! Oo na, di mo na kailangang sumagot. Kung si Charisma yung unang naging panalo ni Bagsik, pues, ako yung unang talo ni Mot! Ganon ka magyabang, nauuna! Samantalang ako, natuto na. Nung sinabi kong estilo ko lang yung makakatalo kay GL, nagising ako, alauna na. Mapupuna sa forma niya, mukha siyang papatay na geto. Alam niyo na, pagbunot niya, malamang bunbunan nakasentro. King ina Charisma, kahit anong inangas mo dito, Charisma. umastang Al Pacino, hindi maigugubling mukha ka ring tomboy na walang miyo. Kasi nakaklik. Sabi niya kay Rapian, ngayong 18, pecha na yung nagsasabing ako'y malabong magminor. Pag uwi niya galing battle, ayun, sumemplang sa motor. Pero hindi naman grabe, gasgas lang kasi naka-helmet siya. First aid ba? Buti laging merong napkin sa compartment niya. King ina mo, Ralph Cyrus, Joel Jake Comia, a.k.a. Charisma. Puta. Gago. Kung usapang itsura lang, sa akin, panis ka. Lamang lang sa akin ang isang paligo to, puta lugi to kung naligo ko kanina. Dahil buong akala ko, magpapaulan siya ng mga bara. Kasi para daw siyang raining in Manila, mga bars niya walang tila. Mga bars niya walang tila. Muntik pang mag-choke si Mokong. Ako tong hindi naligo, siya yung nag-amoy alimuong. Yung mandadaluyong, walang maririnig na ugong. Sadyang malambot nga kapag bulakan. Yung hihigan mo nakabaong, mukhang bumalik na aking gutom. Maraming salamat sa magsusuman. Ngayon natin malalaman kung talagang mabigat ka sa tiyan. Yo! Tangina mo! Okay. Okay Paano ba? Yung round 1, dikit pa. No, dikit pa. Kasi si C9, pwede kong ibigay kay C9 yung round 1 Okay, kasi mas direct. Okay, sige. Ganito. Bibigay ko kay C9 yung round 1. Bakit? Breakdown na natin yung round 1 ni Charisma. Yung nameplay niya, okay yon, yung C na dagat tsaka C sa C9. Okay yon, yung nameplay na yon, yung kinausap na si Arik na pinaubaya yung ano yun? Philippine Sea, 'di ba? Philippine Sea ba 'yon or something ganyan. Basta yung kanina, nasabi ko na kanina Tapos yung sabi ko nga sa inyo, yung pinaka nagmatter sa round 1 kasi ni Charisma is yung yung about dun sa pares na pinaagaw niya. Okay yon. Pero syempre, hindi yun masyadong para sa akin, hindi yun masyadong tumama kasi pinlex lang naman ni Charisma yung product niya, 'di ba? Although comparison yun sa pares ni C9 tsaka pares ni Charisma, 'di ba? Kung naging comparison yun. Tapos yung umpisa niya na sinugatan na ni Charisma yung sarili niya about dun sa angulos na bagsik, okay yun. Na-explain ko na rin sa inyo. So, overall yung round 1 ni Charisma, gitna lang, no? Sabihin natin average yung round 1 ni Charisma. So, bigyan ko ng 8 puntos yung Charisma. Maganda naman yung ginawa niya dito, yung performance niya, yung nameplay niya, yung pre-med niya, 'di ba? About dun sa angulo na bagsik, 'di ba? Okay 'yun. Pero
pagdating sa umpisa ni C9, andun yung ginamit pa rin ni C9. Yes, 'di ba? Yes, ginamit na ni C9 yung about dun sa angle na bagsik. Pero sabi ko nga sa inyo, ano pa rin yun, bumaon pa rin yun, dumiin pa rin yun, powerful pa din yun. So, round 1 ni C9, para sa akin mas siksik. Yung ender niya, sobrang nagustuhan ko yung ender niya na yung magsusuman. Tingnan natin kung gaano kakabigat sa tiyan, di ba? Tapos yung kauna-unahang talo ni Julian ko, binadibag ka lang ng mga ano yun? Binadibag ka. Air punching bag ka, parang gano'n. Yung about dun sa hindi ko na matandaan ko ano yung exact na linya, pero yung sinasabi ni C9 is yung tinalo ka ng MC na tinatalo ng mga MC dito sa flip top na ganun kakahina, 'di ba? So para sa akin, ano 'yun eh. Direkta 'yon, sugat 'yon para kay kay Charisma. Tapos yung meron pa yung at least dito sa flip top nagkatitulo ka, kahit hindi ka nag-champion sa pulo sa flip top, maaga ka nagkatitulo. So pulo na rap battle league ni Shernan, tsaka yung titulo, yun yung pangalan ng tournament sa pulo. Tapos double meaning ni C9 yun sa titulo na title, tsaka titulo dun sa yung pangalan ng tournament dun sa pulo. So para sa akin maganda yung pagkaka-construct ni C9 doon. So overall mas nagustuhan ko yung performance ni C9, mas direkta, mas mabigat yung mga punto, 'di ba? Tapos yung execution maganda rin yun. Kaya para sa akin kay C9 yung round 1 sa score na 9-8. Medyo napahaba lang siguro yung yung oras ni Charisma dun sa pares na inano niya. Pero tignan natin sa akin lang naman to, hindi ko naman sinabi na ganito dapat talaga. Opinion ko lang, mas siksik yung C9 sa round 1. So 9-8 in favor of C9. Bumalik na aking gutom! Maraming salamat sa magsusuman! Ngayon natin malalaman kung talagang mabigat ka sa tiyan! Lakas Yo! nun. Tangina mo! Gago ang puta! Anong charis-charis? Dapat tinawag mo yung 3GS para meron kang alipores. Sige, ako na dito yung charis, pero ikaw yung mawawalan ng boses! Gago ang puta! Sabi niya nung laban niya kay Sequence. Shoutout nga pala dyan sa 3 kong anak. Panalo si Daddy, may pang Jollibee tayo. Uy! Talaga kailangan sabihin sa harapan ng camera no? Oh, sige na, proud Daddy. Tangina, sino dito mahilig kumain sa Jollibee? Taas kamay. Ikaw, paborito mo yung Chicken Joy? O di ba ang tibay nun? Kaya yung sinasabi mo sa camera, huwag mo gamiting ingay yun. Kahit umorder tayo ngayon sa Jollibee, wala kayong makikitang C9 doon. Eto ba manok nyo? Okay. Okay. Kahit umorder tayo ngayon sa Jollibee, wala tayong makikitang C9 doon. So, syempre, kumakain naman kayo sa Jollibee. Alam nyo na yun yung mga sa Chicken Joy, 'di ba? May C1, C2, C3. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung C, alam ko yung C1, alam ko one piece chicken 'yon. Yung C2 basta may doon, may spaghetti spag, tapos spag chicken, 'di ba? Spaghetti chicken, ayan. Tapos chicken. Ayun yung mga tapos ayun. Kapag Jollibee kasi C1 lang in order ko, syempre the best ang Chicken Joy, 'di ba? Spaghetti. Solid din yung spaghetti noon. So minsan ina-a-la-carte ko na lang 'yon. 'Yon. So ano pa? Chicken, may chicken yum burger ba doon? So, hindi ko na matandaan kung ano. Okay din yung reference ni okay din yung reference ni Charisma about nun sa Jollibee Kasi, ang lupit nun, no? Parang kahit umorder tayo ngayon sa Jollibee, wala kayong makikitang C9 doon. Angas nun. So, i-correct me or inform me na lang kung hanggang saan yung order sa mga Chicken Joy, kung hanggang C6 ba yun or hanggang C5 lang, hindi ko na matandaan. So yun. Kitang C9 doon. Eto ba manok nyo? Ha.
Eto ba manok nyo, hindi yan uubra kahit ilang araw mag-practice. Hindi mo maloloko yung mga tulad ko na artist. Jollibee pa rin yung punchline, now I'm using my right piece. Pag di tumama kay C9, nasa C1 yung One Piece. Tangina mo! Ayos. Tayo ng galing nun. Ang galing. Suntok tapos nasa C1 yung One Piece. Ginawa niyang yung One Piece chicken tsaka na One Piece na anime. Ganda. Na artist, Jollibee pa rin yung punchline, now I'm using my right piece. Pag di tumama kay C9, nasa C1 yung One Piece. Galing. Tangina mo! Nung natanggal yung pustiso ni Jonas, grabe ka tumawa. Nagawa mo pang laitin, pero si Jonas yung kinagat ng tao kahit di mo aminin. Nagkaroon ng gig, battle, at ang sakit lang isipin na siya pa yung nagkapangil sa pangil kahit ikaw yung kumpleto ang ngipin. Nainigit siya kay Jonas kasi kinuha ni Phoebus. Seriously? Todo comment sa page, oh. Sir Phoebus, PM me. Hindi porket 3GS okay na kay Phoebus, wag kang feeling G. Ganyan ba talaga pag squatter sabik magka-PSP? Pero Tang tinalo ina, ni durog. Manda Baliw 2 beses. Yung Manda Baliw na taga-Antipolo. Doon pa lang di na ako na-amuse. Doon pa lang di na ako... Tinalo ni Manda Baliw ng 2 beses. Yes, kasi unang battle nila sa Motus, napanood natin yon. Natalo si C9 doon. Tapos pangalawang battle nila dito sa Flip Top. Tanalo rin ni Manda si C9 doon. So kaya sabi ni Charisma dito, 2 beses tinalo ni Manda. PSP. Pero Solid. tinalo ni Manda Baliw 2 beses. Yung Manda Baliw na taga-Antipolo. Doon pa lang di na ako na-amuse. Doon pa lang di na ako na-amuse. Dati meron ka lang 400k. Pero dahil kay Manda nagka-milyon, doon ko siya natus. Na kailangan pa ng taga-Antipolo para yung karir niya ay maboost. Kaya pala C9 kasi Cloud9 360 lang ang views. Inom lang ako. Kasi laglag sa laglagan, laglag sa sunugan, nakakaawa ka, hindi ka nag-champion? Oh shit, aba, hindi magawa na mag-champion kasi ang corny na niya. Walang plake, walang tropeyo, ako'y magsusorry pa ba? Ito soft drinks tanga para may trophy ka na! Gagon, setup pala yun. Laglag, walang nagawa yung mga bayaw. Takinang yan, may setup pala yun. Setup pala yung... Teka, inom muna ako. Tangin ang lupit nun Ginawa niyang setup yun. Teka, inom muna ako para mahawakan niya yung Tropicana tapos biglang ginamit niya na punchline yun. Galing! Creative nun, Charisma. Walang tropeyo, ako'y magsusorry pa ba? Ito soft drinks tanga para may trophy ka na! Tangina ka, oo, laglag. Walang nagawa yung mga bayaw. Talagang nahasel si boss. Hindi tinulungan ng mga brother-in-law, kaya si brother-in-laws. Ano sasabihin mo? Dapat kasi, nag-e-ensayo ka ng maayos. Huwag ka magpakapadugan. Dapat ready ka mapaos kahit masira lalamunan. Walang naipanalo. Tangina, hindi ka man lang natauhan. Buti pa yung Josh Mojica, sikat na kahit galing sa kangkungan. Ikaw, nandiyan ka pa rin. Ano sasabihin mo? Tangina mo, Charisma. Kapag ganyan yung laban, dapat seryoso. 100%. Isipin mo yan para sa mga tao sa event. Ako, tignan nyo, mula pa hanggang sa ulo, ganito yung 100%. Panginoon, gano'n ka ng gano'n, kanina ka pa nakakailang kagago. Kamukha mo yung sa amin yung pinaalis ko sa trabaho. Tanginan niya, no? Ano sasabihin mo? Lamang ka sa experience? Charisma, lamang ako sa experience. Bata ka pa? Uy, nice tol! Pwes ako yung Efren na bata, lalaruin ko tong 9 ball. Ano sasabihin mo? Ganyan? O sige, ikaw na lamang sa experience. Ikaw na matalino. Pare, no defense. Pero alam nating madali patayin yung matalino. Alam nyo ba yung evidence? Maglaro kayo ng Dota, andun na yung reference. Alam nating malambot kapag puro lang intelligence. Ano? Okay. Ulit ba ticket nyo? Tangina, di ba? Round 2 pa lang yan. May round 3 pa. Talagang di ko yung gagalangin. Wasakan daw yung gusto niya. O sige, bibigay natin. Wasakin, si Charisma kung kayang wasakin. Pero sinira na ni Bagsik reputasyon ko. Ano pang sisirain mo sa akin? Tangina, solid nung round 2 ni Charisma, pre. Grab. Putang ina. Ender, sobrang tindi nung Ender na yung binasag na ni Charisma yung reputasyon ko na pang babasagin mo sa akin.
bang, 'di ba? Tapos sobrang dikit-dikit ng mga haymaker ni Charisma. Nagsimula dun sa Jollibee na C9, walang C9 sa Jollibee. Tapos yung nasa Jollibee pa rin yung punchline. Pag wala sa C9, nasa C1 yung One Piece. Solid nun. Dikit-dikit, puta. Dikit-dikit yun. Ibang charisma yung nakita ko at napanood ko sa round 2 compare dun sa round 1 na medyo mabagal pa yung momentum or mabagal pa yung matagal niyang makuha yung momentum niya. Ganun pa yung napansin ko sa sa round 1 ni Charisma. Ang tagal niya bago ma-set up yung sarili niya dun sa stage. Yun. Gets nyo ako? Dito sa round 2, nakuha niya kaagad. Nakuha niya agad yung momentum niya. Nakuha niya agad yung pwesto niya sa stage na pakinggan nyo ako. Sa round 1 kasi medyo medyo matagal pa talaga. Pero pagdating sa round 2, andun yan. Yung setup, lalo na yung sa setup dun sa Tropicana, tanginang nga, kapaka-creative nun, no? Kasi minsan, iniiwasan ng mga battle MC na uminom. Diba? Ito, hindi ko sinasabing lahat ng MC ganito, pero kadalasan iniiwasan ng mga MC na uminom kasi nawawala sila sa momentum 'di ba? Or minsan ginagawang palusot yung inom para maalala yung next na linya. So ganun yung mga nagiging resulta or sabi nating outcome pag umiinom. Ayun na yung nagiging mindset ng mga tao na siguro nawala siya, nakalimutan niya. Or sa mga judges minsan, sa sinasabi yun, alam niyo naman na nanonood ako ng judging. Minsan, nakikita ng mga judges yun na nawala sa momentum kasi uminom, kasi nawala sa nakalimutan yung linya kaya uminom, parang ganon. So, kanina, to be honest, akala ko nawala si Charisma doon, pero ginawa niyang setup yon para dun sa pinaka punchline na para may trophy ka na. So creative nun para sa akin. Lahat ng mga napanood kong uminom sa gitna ng battle is tamang inom lang talaga, no? May mga times naman na uminom para yun nga sabi ko nga sa inyo, para maalala yung next line. Pero yung kay Charisma, nung pagkainom niya is hindi naman talaga yun nawala, na kita ko naman. Pero ang ganda lang nung pagkakapasok niya ulit, 'di ba? Solid 'yon. So akala ko nawala siya, pero nung pagka-spit niya ulit, sobrang pulido, tapos biglang kasama pala yun sa setup. Last nun. So ayun, ibang klaseng Charisma yung nasa round 2. So tignan natin kung madadala niya yung ganitong Charisma sa round 3, no? Ayos 'yun. Mas malakas to sa round 1 ni C9, okay? So pakinggan natin C9 kung paano niya tatapatan or tatalunin yung ganitong Charisma. Yung ender niya pa is sobrang solid. Puta na, hindi maka-beater hindi maka-move on kay Bagsik tong beater. Bonak. Wala nang silbi, dalawang round niya, oh. Tinawag na soft drinks yung root extract. Bobo! Wala na! Talo na! Oo nga eh. Nagulat din ako nun eh. Nagulat din ako doon. Sabi ko, sa pagkakalam ko, di naman soft drinks yung yung Tropicana eh. So, yun, na-rebat agad ni C9 yun. Diba? Fruit extract yun, yes, hindi, alam ko talaga hindi yun soft drinks. Wala na! Talo na! Sa wakas, mararanasan ko na rin manlait ng paninda ng iba. Yang tinitinda mong dahon ng saging, buti pumapatok pa rin. Bumili akong isang balot. Pagbukas ko ng balot, puro balot. Puta, wala akong nakitang kakanin. Sana di ka karmahin, kasi ubod ka ng gulang. Bukod sa lasang nagkulang, parang napagtripang balutin yung kanin, tas tinawag niya na suman. Balot, suman, nakuha nyo. Nakuha nyo. Paano hindi nila makukuha, binabalibag mo? Wala kang galang sa pagkain. Yang kapastusan mo, walang kapares. Bakit ako? Kailan mo ako nakita naghagis ng pares? Baka ngayon pa lang. Utang
Eh, gago. Gago may Gago may dala si Sinay na pares. Utang ina. Ano to? Labanan ng pares? Konti lang yung dala ko. Konti lang yung dala ko. Pero sigurado, mabubusog kayo. Kaya lang, pasensya na. Pera-pera tayo, binibenta ko to. Bibili ka, tol. Tol. Gago. Lit up night market game! Gago binenta. Okay, okay, okay. Ngayon, sinong mahusay mag-market? Ako'y... Putang ina, palugi! Ngayon, sinong mahusay mag-market? Ako yung vendor of all time. Kita nyo naman sinong mas mabenta. Mapalive man o online. Bagong tindero ka lang dito. Yung kontra... Bagong tindero ka lang dito. Yung kontrata pa, consign. Wala pang chili garlic ni Bagsik. Bagoong ni Lusuria. Suma ni Karisma. Meron ng pares ni Sinay. Tatanga-tangang magsusuman. Mamimigay ka na nga lang nung nakaraan. Wala pang sausawan. Kung hindi ka ba naman isang kalahating kumag, hindi naisipang parisan yung suman itong puro sapal yung utak. Ala, teka, kumukulit ka par. Parehong galing pulo, kapwa mga ngalakal. Pero una kong inaral yung kalakaran, dumating ka na lamang para kumamal. Para kumapal. Para kumapal. Kilala kita, Kar. Isa kang tusong negosyante na may hidden agenda. Tulakan kami din eh. Walang iniit sa pera. Kung sa salapi ka nakabase, doon ka sumali. Sa pera, sa pera. Aray! Isa na namang utak talangkang napasama sa roster. Ang ganda nung labanan ng round 2, no? Kasi may angulo si kanina si Charisma about dun sa kay Jonas. Natanggal yung pustiso. Tapos PSP. 'Di ba? May ganong linya si Charisma kanina. Tapos biglang ngayong angulo rin si C9 dito about dun sa PSP na ginawa niyang pera sa pera. Tang ina, basag. Tunaw yun ha, tunaw yun, tol. Tignan natin. Kung sa salapi ka nakabase, doon ka sumali. Sa pera, sa pera. Galing. Isa na namang utak talangkang napasama sa roster. Kita nyo naman kung paano niya ako hinila pababa hanggang ilalim ng poster. Gago. Poster, apat yung tinalo ko nakaraan taon. Pinagpatong-patong. Ginawa ko mga tapakan hanggang pang-apat na ahon. Tingin mo tatalab tong Karisma? Kahit nga kayo hindi sangayon. Kung si Saito nga naubod ng pogi, puta walang nagawa nun. Mukhang hindi naman bumalik yung gutom. Nakakaumay lang tong magsusuman. Tama nga mabigat sa tiyan. Kaso walang sustansyang laman. Mabuti pa yatang itain na lang. Time, panis. Yo! Tangin ang galing. Ang lakas ni C9, yawa. Ang lakas ni C9, tangin na. Sabi ko kanina, malakas yung charisma doon. Siksik yung mga punchline, siksik yung mga haymaker. Pero sabi ko kanina, titignan natin kung paano tatapatan ni C9 yung ganong kalakas na performance ni Charisma. And yes, natapatan niya yon ng ganon ka ang lakas eh. Ganong kalakas nun, tol. Yung magkaiba yung approach. Ito yung kanina, yung kay Charisma, yung about dun sa round 1 niya, yung sa pares. Sabi natin, yun yung pinaka nag-matter kasi para sa akin napaka-unbalance eh, 'di ba? Malakas yung pagkakakuha ni Charisma dun sa ngayon, alam mo yun, yung pag sa crowd, yung pagbibigay niya ng malakas yun. Hindi yun naging kapantay ng mga nameplay niya, yung mga angulo niya. So sabihin natin yung sabi ko nga sa inyo kanina, yung pinaka nag-matter sa round 1 ni Charisma is yung about dun sa pamimigay niya ng ng tawag dito, ng pares, 'di ba? So
sobrang naging unbalanced yon. Halos nakalimutan ko na nga yung mga punchline o wordplay or mga banat ni Charisma sa round 1 dahil nga pinaka nagmatter yung sa pares eh. So sinasabi ko sa inyo dito na magkaiba yung naging approach ni Charisma. C9, ang ganda ng approach niya dun sa pares niya. Pero binali niya yun, no? Hindi niya yung pinaagaw, bibili ka ba tol? May hawak siyang pera, bumili nga yung mga, ewan ko ha kung kasama yun sa setup, pero ewan ko kung kasabot niya yung mga andon, diba? Pero ang lupit lang nun, kasi may pera agad na hawak yung yung bumili doon, 'di ba? So, di ko sure kung kasama ba sa or kasabwat, 'di ba? Pero ang ganda ng pagkaka-construct or sabihin ng pagkakasingit ni C9 doon sa pares niya, nadala niya tapos hindi niya pinaagaw, binenta niya. Ang ganda 'yon. Tapos yung mga punto ni C9 dito, nakakatawa yung bagong vendor ka lang dito. Natawa ako doon. Tapos nagulat talaga ako na merong pares na dala si C9. Binali niya pa 'yon, sabi niya pa, nakita niyo ba akong naghagis ng pares? Baka ngayon pa lang. 'Di ba? Ang angas. Tapos yung pandidis niya sa suman na balot, suman nakuha niyo ba? Syempre walang makukuha, 'di ba? Ayun, para sa akin sobrang naging balanse yung naging performance ni C9 doon sa mga punchline at haymakers na dala niya. Unlike doon kay Charisma na doon sa pag na kuha niya ng crowd doon sa may nagpaagaw siya ng pares versus doon sa mga verses niya is hindi yun naging balanse. Unlike kay C9 na sobrang naging balanse. Na natatandaan ko pa rin yung mga bara ni C9 unlike doon kay Charisma sa round 1 na medyo nakalimutan ko na agad yung mga ano niya. So inalala ko na lang yun, di ba? So, kung babalikan niyo yung round 1 na breakdown natin, medyo naalala ko na lang talaga yung mga verses ni Charisma. Unlike dito kay C9 na fresh pa sa akin. So para sa akin sobrang balance nun. So para sa akin naging natapatan ni C9 yung performance ni Charisma sa round 2. So isa 10-10 para sa akin. Parehas yun, malakas yung performance ni Charisma dito sa round 2. Pero natapatan yun ni C9. So ayun, round 1 9-8, round 2 tabla. Solid yun. So 19 to 18, round 3 tayo. Buti pa yatang itain na lang. Time, panis. Yo! Solid na tapatan to. Malakas na tapatan. Product versus product. Sinabihan niya ako ng mahina. Palakpakan natin ang ganda ng mga linya. Tangina, sinabihan mo ako mahina. Plus yung ano pa pala, yung rebat ni pala ito. Rebat ni C9 nung about sa Tropicana. Solid yun. Although malakas yung naging setup ni Charisma dun sa Tropicana, kaso bali talaga yun sa rebat ni C9 about dun sa tinawag na soft drinks, yung fruit extract, diba? Solid yun. Take note, si Olax nung laban namin hindi na nag-joke. Si Bagsik nagkaroon na ng panalo. At diba ang bongga, yung sinasabihan mo na mahina, ba't pinaghahandaan nyo ng sobra? Gago ang puta, nag-aagis pa ng pares. Ako yung nagtataka. Ngayon ko lang nag-guess, putang ina. Kaya pala kulang yung nadala, kinuha mo yung iba. Gago. Gaya-gaya ang puta. Ako yung the best dito. Ganyan talaga yung mga kupal na negosyante ng gagaya ng estilo. Okay. Kaya nag-aagis lang ako ng mga pares, nag-aagis ka na rin ng paninda. Yung pinentahan mo, ang sabi, tang ina, sobra sa paminta. Gago ang puta. Di nyo ba alam na member ko ng Tunggalo? Tapos sumalali siya sa bahay katay, kaya sa bata ni Abaddon. Oh, nung nag-away yung Tunggalo, pati mapasas, nagsalita ka ba? O, di ba wala? Nung sinasabihan yung 3GS na puro sulatan, lutuan, nagsalita ka ba? O, di ba wala? Nakakahiya! Pistolero, shoutout sa'yo! Champion sa isa buhay, pati sa sunugan, yung utak ang taba. Share nan sa pulo, M-side sa motos, inaangat mga nasa ibaba. Kaya sa mga nagsasabing kupal 3GS,
Pakyo kayong malala. O hindi mo pa nakalata, pinagtatanggol ko grupo mo, ito yung hindi mo magawa. Tapos sasabihin mo, tangin dapat ako meron ding pubo. Pati ako inihila, porket na-sponsoran ako ng pubo, ako yung sinasabi mong binibida. Pero sa mga haters ng 3GS na meme siya, di niya makita. Gusto niya magkaroon ng pubo, pero yung mga bashers di mo matira. Kaya iniwanan ka ng Donggalo. Okay. Ayun, nawalan ng gana. Yung pangarap niya maging artista, Magkaroon ng fubu pero di matira. Okay? So, may laman yon. 3GS na meme siya, di niya makita. Gusto niya magkaroon ng pubo, pero yung mga bashers di mo matira. Kaya iniwanan ka ng Donggalo. Ayun, nawalan ng gana. Yung pangarap niya maging artista, matutupad na sana. Kasi yung Donggalo nasa GMA, kaya kay Kuya napaasa. Kasi pagdating pala sa biyahe ni Drew, hindi siya kasama. Tangina, kaya kumabet na lang ulit sa 3GS. Nagmukha ka ng kirida. Kung inaasahan mong iaangat ka ng 3GS, best mali ka. Wala na sila sa squatter. Ikaw nandiyan pa rin sa eskinita. Barya-barya ka pa rin sila. Puro dollar, puro eskinita. Tangina mo, Puro dollar, puro eskinita. So, eskinita, mali. Eskinita na daanan, tsaka eskinita na yung dollar sign, di ba? S yung kinita. So, ganda nung laro ni Charisma doon. barya-barya ka pa rin sila. Puro dollar, puro eskinita. Tangina mo, September to October, Donggalo rapper. Pagdating ng November to December, biglang naging 3GS na si Master. Nagkaroon ka ng dalawang grupo sa loob ng bare months, hindi ka loyal, brother. Kailan ka magiging loyal pagdating pa nung summer? Tanginan nyo, isipin nyo, rapper kayo, tas wala pa rin kayo nararating, tas ganito yung mukha nyo para kayo may titig sa noo. Wala pa rin nararating ang puta. Sabi ng nanay mo, anak, itigil mo yan. Wala kang mapapala, C9, magpares ka na lang, di niya maitangina mo! Dalawang beses ka nalaglag sa isa buhay. You just waste your fucking time. Sinugal yung trabaho, tangina para lang makaisip ng maraming line. Sumugal sa isa buhay, pero di sinuwerte. O di ba ang daming sign na kahit anong sugal mo dyan, hindi ka saswertehin, hindi ka lucky nine. Buti pa si Keram, sumikat na yung mga chicks papampam. Si Luxuria nakapag-finals, yung mga linya maanghang. Habang si Sinay nandiyan pa rin, hindi ko naramdam. Yung karir netong si Nine, inabutan na ng siyam-siyam. Kaya inabilisan mo naman, masyado kang makupad. Wala ka pa rin narating sa dami mo nang ginalugad. Naiwanan ng mga katropa, at doon pa lang din na tayo magkatulad. Kaya anong C9, baka C5 kasi mabagal yung pag-usad. Dahil ako si Charisma. Oo, ang unang panalo ni Bagsik. Pero alam mo, hindi ako mahinang uri. Alam ko, meron pa rin dyan mga bumibilib. Para sa akin, sa tagumpay yan ang susi. Hindi nawala yung apoy ng Mandaluyong kahit minsan ang nalugi. At di mawawala ang aking gutom kahit busugin nyo sa papuri. Okay, so kanina sa round 1, sabi ko, medyo matagal makuha ni Charisma yung momentum niya. Sa round 2, nakuha niya kaagad. Pagdating sa round 3, bumagal ulit yung pag-catch up ni Charisma through haymakers or mga punches. Ang tagal, medyo hindi naging ganun kalakas din yung mga punchline niya. Yung performance niya din is para sa akin ito yung round ni Charisma na worst round niya or weakest round ni Charisma, round 3. Hindi siya naging ganun ka-epektibo, 'di ba? Okay yung mga wordplay, okay yung mga nameplay, pero hindi naging ganun ka solido 'yon para sa akin. Medyo ang tagal eh. Nagantay ako. Although ito sa round 1 ang pinaka nagdala doon is yung yung sasabihin ko na sa inyo, yung para sa akin pinaka nagdala doon is yung about sa pares, kaya medyo naka-catch up si Charisma doon. Pagdating sa round 2, true punches or haymakers niya nadala, agree naman ako doon, no? Sobrang tindi nun, sobrang lakas nun. Yun yung pinakamalakas na round ni Charisma. Pagdating sa round 3, nagantay ulit ako ng isang mga linya, dalawang linya na alam mo yun, makakakuha ng momentum. Pero may mga times na hindi na nagiging ganun ka-effective yung mga haymaker or mga punchline ni Charisma. Tapos nawalan din ng puwersa eh, 'di ba? Parang humina yung mga punchline niya na hindi natin alam kung, or sabi natin hindi na
dumedirekta or hindi na tumatama kay C9. So, siguro ito yung worst round niya, weakest round ni Charisma for me. So, yun, 9 sa round 1, 10 sa round 2, bigyan ko ng 8 puntos siguro to. Iskoran ko na to, guys. O 8 points para kay Charisma sa round 3. So, 27 I think. 'Di ba? 9, 8, 10, 10. Tapos, 9. Okay. So, 18, 26, 27 ba? So, ayun. Tama, 27 points para kay Charisma. Kay C9 meron na siyang 9 tsaka 10, may 19 na siya. So, 8 para tumabla, 9 para manalo, 10 para sumagad. Edi sila na yung sikat. Wala akong pakialam, bro. Wala akong pakialam sa kanila. Nandito ako para magtinda. Bilan nyo, malulugi. Game! Teka lang, piripat pa ako isa. Para magtinda. Saka baka makahit ka sa 3GS. Grabe to. Gustong-gusto mo lang maging 3GS, kaya lang hindi ka magiging bayaw kahit kantutin ko ate mo. Diploma o diskarte? Wala nang mahabang argumento, yun ay pareha sa pasa kamay nito. Yun naman pala eh. Ba't kung sino-sino inaaway mo? Minsan na daw kasi siya naging laman ng kalye. Para namang may choice ka, tabing kalsada bahay nyo. Pero yung diploma daw yung mas importante. Tama ka naman dyan. Siyempre, the best yun. Pagkatapos mong tapak-tapakan si Rapian sa kanyang napiling profesyon. Sila raw ni Sardeo panira sa pagiging guro. Gago, kakapasa pa lang ng tao, di pa nakakapagturo. Yan ba yung wala sa kalye? Yan ba yung wala sa eskwela na matututunan mo sa kalye? Kaya naman pala yung mama mo, sobrang proud, pre. Balita ko, may honor ka daw eh. Ano yan? Suman con laude? Inangkin na ng tuluyan yung kabuhayan ng mga magulang niya. Napilitan na lang i-apply sa battle para kunwari may pinaguhugutan siya. Kakahalo ng suman yung nanay niya, halos makumang na. Di niya trip yung kantang araw-araw sipag lang kasi sa katunayan ayaw na ayaw niyang nauutusan siya. Pero kung makasta, kala mo talaga pinuno ng kartel. Para lang masabi na hustler, nagprot ng hassle, puta hassle sir. Hanggang ngayon, nasa puder ka pa rin ng iyong mother, father, pati luhuwel. Gawain mo raw umorder sa Lazada, sa Shopee, tas tutulugan mo yung parcel. Sinungaling ka akata, hindi naman 5K TF ko. Baka marinig ni Sir Enigma, dagdagan niya TF ko. Pakap na! Yung mga nakukuha mong MC, ang lulupit. Ang lalakas ng tama, pero mga galit na galit kapag kinokorek. Ang masakit, natututo na rin magmalaki yung mga ganito lang kaliliit. Nagiging bastos na kayong lahat, at yun yung akata-effect. Paano nga ba dito mag-e-exist? Simple lang, kailangan mo lamang bumanggit ng pangalan, mandamay. Yan na yung battle rap legit. Ang sarap murahin ni Arik ng walang dahilan. Kaysa sumulat ng siksik, at diyan nga nasusundan ng mga matatalinong rap battle analyst, 10% kung gaano kakahusay, 90% kung gaano kakatoxic mag-isip. At ganun niya lang yung kadali na adapt. Isa na namang perpektong halimbawa na hindi nabasihan yung abilidad sa pagsusulat. Kapag man aminin Enigma, kailangan mo yatang magpanggap. Higit sa lahat, ikaw yung unang dapat tumanggap na kailangan mong dagdagan yung talent ni Charisma para tumaas yung kalidad ng battle rap. Ganun ba yan? Ha? Asa ba si Manda? Para saan yung mga sulat mo, tol? Para dito sa taga-Manda. Representante ng ahon. Galing Mandaluyong. Nakakapslak pa sa caption. Kung si Libra, sa narating ay naging proud pa rin si Marlon. Buti, kaya mong sikmurain na halos isuka ka ng sarili mong nayon. Real talk. Time! Gagi. Pinanglaban ni C9 sa round 3. Punto. Sabihin na nating ang tagal ng setup, 'di ba? Ang tagal ng setup. Pero grabe yung punto, grabe yung pinaka nilalaman nung nung round na yon. Yung about dun sa TF, no? About dun sa estilo na galing nun. Sugat yun para kay Charisma, no? Lakas nun. So, punto yung pinanlaban ni C9 kay Charisma sa round 3.
And para sa akin, sobrang naging effective yun. Although, worst round ni Charisma yung round 3. Para sa akin, ito rin naman yung pinakamahinang round ni C9. Pero mas malaman kasi yung naging ano nun. Mas naging malaman yung pinaka punto at mensahe ni C9 sa round 3 compare dun sa mga banat ni Charisma na sobrang naging pababa na yung enerhiya. Kay C9 kasi habang pinapakinggan mo, may aabangan ka na ano yung next hanggang sa nag-pay off naman yung pinaka punchline or haymaker ni C9 doon. So, sabi ko nga sa inyo, mensahe at punto yung pinakalaman ng round 3 ni C9 compare kay Charisma na medyo naging pababa na at ineffective na yung mga ginamit niyang angulo. So, bibigyan ko ng 9 points si C9 sa round 3. So, I think that's 28. Dikit yung battle, no? 9-8 sa round 1 o tabla sa round 2 na 10 points tapos round 3 in favor of C9 sa 9-8 na score din. So yun, round 1 9-8, round 2 strongest round na nila parehas. Binigay ko yun ng tabla. Round 3 naman worst, parehas nilang worst round pero mas angat pa rin yung C9 sa round 3 para sa akin. So, 28-27 in favor of C9. Dikit na dikit. Pero, round 1, C9. Round 2, tabla. Round 3, C9. So, hindi ko alam kung sino yung panalo sa battle na to. Pero, ang boto ko C9. 28-27. Round 14, day 1, unang laban ng gabi. C9 versus Charisma. Mag-iis 5 beses para sa kanilang pareho. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa mga pares nila. Parehong masarap, no? Ang bato ng Orado, 5-0. Mag-iay para kay C9. Okay. So, tama tayo ng decision doon. C9. Ang galing natin sa part na yon, no? So, tingnan natin yung judges. Shoutout sa Jambo sa RX Panda. Flip up. Maraming salamat kay Josma Andres. Yo, shoutout sa mga patuloy pa na di mawawala yung gutom ng taga-Mandaluyong. Yun na, supportahan yung business nila pareho, syempre. Pero yung nanalo sa laban, para sa akin si C9, ayun, per round, parang hindi rin siya naglaro sa recency bias eh. Pag yung momentum tsaka yung mga punchlines din talaga, mas may momentum nga talaga si C9, tsaka mas dumidikit talaga niya, mga sutok na nabibitawan. Siguro sa round 2, medyo dumikit na. Dumikit, yes. Ramdam ko yung overtime ni C9 doon, pero hindi talaga makukubli sa mga pasok na oras yung mga momentum na niya. Yes. Nagagawa niya sa kada round. Tsaka yung mga dagdag na rin yung mga rebuttals na talaga ng mga sa naunang round sa 1 and 2 talaga tumatama. Kaya ayun, C9 tatlong round. Pero yun, now C9, siguro mas matalim talaga yung dala niya para kay Charisma ngayon. Oo. C9 versus Charisma, binoto ko si C9, first round tabla, second round tabla, C9, malakas yung pinakita ni C9, mas maraming tapos yung ginawa niya na talagang seryoso, tapos si Charisma parang nababad siya sa C9 Angles. yun lang, ako ni C9. Daridel Candelagra, sobrang solid ng battle, sobrang dikit. Siguro nagkatalo lang sa third round. Kahibla lang talaga. Binigay ko yung boto kay C9. Yun, siyempre ang binoto ko sa laban na to ay si C9. At nakita naman natin na talagang agresibo. Talagang nakita natin yung mga paglibat niya. At then, siyempre, hindi rin matatawaran yung galing ni Charisma dito. Pero, ganun pa man ang boto ko dito para kay Gago. C9. Maraming salamat. Peace. Okay, so malinaw naman. Wala man tayong naging kaparehas na vote na 1 and 3 kay C9 at yung second round is tabla, pero unanimous naman. Nakita ng mga live judges natin na kay C9 talaga yung battle, and I agree doon. Convincing naman yung score. Para sa akin kasi sobrang dikit talaga ng battle, pero yun, kay C9 talaga yung battle na yun. So ayun, sana naintindihan nyo yung breakdown natin sa battle na to at sana nagustuhan nyo rin. So ayun, kita-kits tayo. Di ko alam kung
ano yung next na re-review natin, kung Smagla Sharon or Serdeo Bagsik, di ko sure. Okay, so tignan natin sa mga surprise na lang bukas kung ano yung magiging upload. Okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.